Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay mula noon, ngayon at hanggang sa hinaharap. Noong una, pinili na niya tayo kahit hindi pa tayo pinanganak. Pinakita niya ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus upang tayo ay tubusin mula sa kasalanan. Tinawag niya tayo, binago ang ating puso at pinatawad ang ating mga pagkakamali. Sa ngayon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagkilos araw-araw. Sa pagkilos, araw-araw tayong inaakay ng Diyos sa landas ng kabanalan. Sa gitna ng ating kahinaan at takot, nariyan ang banal na Espiritu upang palakasin tayo, paalalahanan tayo ng katotohanan at kabayan sa mga desisyong mahirap gawin. At sa hinaharap, may dakilang pangako ang Diyos para sa atin. Isang buhay na walang hanggan na kasama siya, malayo sa sakit, kasalanan at pagdurusa. Ang Diyos ang nagsimula ng mabuting bagay sa ating buhay. At siya rin ang tapat na tatapos nito, kaya huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang kanyang plano ay laging mas mabuti kaysa sa ating naiisip. Ibahagi natin ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Hindi ito kwento lang. Ang mabuting balita na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay at ngayon ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mananampalataya. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nababago ang puso at napapalaya ang buhay at nagkakaroon ng bagong pag-asa. Kaya't huwag tayong mahiya o matakot. Ang bawat salita natin ay tungkol kay Kristo ay maaring maging simula ng isang buhay na binago ng Diyos. Ibahagi natin ito ng may tapang at pag-ibig dahil sa Ebanghelyo may kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala sa puso ng tao. Palakasin natin ang iba sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng kanyang walang hanggang plano. Sa mundong puno ng pagod, takot at kawalan ng pag-asa, kailanman kailangan nating ipaalala sa isa't isa na may Diyos na tapat at may mabuting layunin para sa bawat buhay. Paalala natin na hindi tayo iniwan o kinalimutan na ang kanyang biyaya ay sapat at ang kanyang plano ay mas malawak kaysa sa anumang pinagdaraanan natin ngayon. Ikayatin natin ang puso ng kapwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ipakita ang ating buhay na may pag-asa sa kabila ng lahat dahil ang plano ng Diyos ay hindi pansamantala kundi pang walang hanggan.